Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, kasunod ng pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon at tayo ay nasa ikalawang araw ng atin pong Triduum para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pagmasdan nyo nga po ulit ang larawan o imahin ng Poong Jesus Nazareno, lalong-lalo na po para sa mga deboto o mga nagdidibosyon sa itim na Nazareno, dahil mahalaga po na pinakikinggan nating mabuti at inuunawa ang kanyang mga sinasabi. Hindi lang yung ginagawa natin, kundi yung sinasabi at ginagawa ng Nazareno para sa tao. Katulad kahapon o sa ating kwento o sa Ebanghelyo kahapon, hindi natiis ni Jesus na magutom ang mga tao, kung kaya siya ay nagbigay ng makakain sa tulong ng mga alagad na sabihin niyang, kayo ang magpapakain sa kanila. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi ka matitiis ng Nazareno. Diba? Lalong-lalo na ngayon sa ating kwento, talagang hindi tayo titiisin o matitikis ng Panginoon. Tingnan natin. Kasi pag yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sa aking pagninilay, kaya ko nasabi na talagang hindi tayo matitiis ng Diyos. Balikan natin ang kwento. Matapos ang pagpapakain, ngayon inutusan niya ang kanyang mga alagad na tumawid. Mauna muna kayo, tumawid sa kabilang ibayo, doon sa lawa. Siyempre, sasakay sila ng bangka para makatawid doon.
At normal yon, no? Doon sa pagtawid nila, may tubig, may alon, may hangin. So habang si Kristo ay pinapauwi yung mga taong sumunod sa Kanya at matapos ng pakainin, sabi po dito, nakita niya ang mga alagad na nandoon sa laot at nakita niya na nahihirapan sila sa pagsagwan. Naintindihan po ba? Nakita ni Jesus na nahihirapan ang kanyang mga alagad sa pagsagwan dahil pasalungat sila sa hangin. Tiningnan lang muna niya. Nakita niya nahihirapan. Wala pa siyang ginagawa. Nakita lang niya. May kapangyarihan naman pala siyang, di ba? Pahintuin ang hangin, di ba? Palubagin yung alon, pero wala pa siyang ginagawa. Nakita niya at pinagmasdan niya. Inoobserbahan niya marahil ang mga alagad na ito. Hindi ko alam, no, kung sa lingwahe natin, pwede ba itong mga syunga-syunga itong mga alagad na ito pinahihirapan yung sarili. Salungat nga sa hangin, pinipilit nila, di ba? Pero isang bahagi ng pagninilay ko po, no, sa bahaging ito na minsan meron talaga, yung hinahayaan tayo ng Diyos na maranasan natin ang ilang paghihirap ng buhay. Para makarating ka doon. Mahirap kasi yung, konting hirap. O sige, tutulungan na kita. Ako nang bahala dyan. Konting hirap lang. Paano makakarating doon? Sa kabila, ang goal nila makarating sa kabila. Nakukuha ba? Kung para bang sa mga magulang, di ba? Kapag ayaw ninyong mahirapan ang inyong anak, yung mga sinasabi ninyo, di ba? No? Ayaw ko silang makitang naghihirap. Pero sa kagustuhan ninyong wag silang maghirap, lalo silang nagiging kawawa. Ni magsaing nga, hindi na marunong, di ba? Kasi ayaw ko silang maghirap. Kasi ikaw naranasan mo na mahirapan, na gumising ng maaga, magsaing, magluto para may pambaong ka sa eskwelahan, maglakad para makarating ka sa eskwelahan. Para sa iyo noon, mahirap yan Kaya yung naging mentality mo, ayaw ko silang mahirapan. Pero nakakatulong ba sa kanila yung ginagawa mo ngayon na halos lahat ikaw na lang kasi ayaw mo ngang maranasan nila yung hirap? Kaya tinan nyo, nag-asawa na, hindi pa marunong ng gawaing bahay. Kaya ngayon namumblema. Kailangan ng katulong. Kailangan ng, yan, kanino nahulog yung asawa sa katulong. Di ba? Kaya ulitin ko po, no, nakita ni Jesus na nahihirapan sa pagsagwan, pero wala pa siyang ginagawa kasi kailangan matuto ang mga alagad. Na sa konting paghihirap, kailangan nilang magsumikap, makatawid doon. Kaya inabot pa ng gabi. Di ba po, no? Sabi dito, gabi na. Kaya si Kristo, naglalakad na sa tubig. Nakukuha po ba? Kasi maganda yung aral na kailangan natin matutunan Naglalakad na sa tubig at ang sabi dito, lalampasan na niya sana. Lalampasan niya na. Pero hindi natiis ni Jesus. Kaya ang sabi niya sa mga alagad, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Nakuha po ba? Hayaan mo, baka lang sa puntong ito ng buhay natin, hinahayaan muna ng Diyos na, sige, damahin mo muna. Kumilos ka muna, magsumikap ka muna, kung sakaling nahihirapan ka, sige lang. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos na mag-isa. Sasamahan at sasamahan ka niya. Kaya nga, di ba, sumampas si Jesus, kaya naman niyang tumawid mag-isa Nakakalakad siya sa tubig, pero sumampas siya doon sa bangka kung saan naroroon ang mga alagad. At pagkasakay niya, huminto ang malakas na hangin at nakatawid silang
lahat. Diba? Ang ganda ng aral, ang ganda ng kwento na sa buhay natin, na kung i-apply lang natin, diba? Ngayon, para ba, di ba, konting hirap lang, ano ang naririnig natin? May depression na. May anxiety na. Mga bata pa nga lang di ba? May depression na. Alisan mo nga lang ng gadget, depressed na Baka, di ba, kailangan lang natin i-push ang bawat isa. Kung nahihirapan, sige lang, kaya mo, ituloy mo. Hindi yung konting hirap, suko agad, hinto na. Kaya hindi tayo makarating doon sa pupuntahan natin, sa destinasyon natin. Sa mga mag-asawa, konting hindi pagkakaintindihan, hiwalay na. Kaya hindi nakarating doon sa dulo. Sa mga estudyante, di ba, bahagi yan. Mahihirapan ka, sinasabi nga natin. Hindi ko alam kung ang mga estudyante ba ngayon nagsusunog pa ng kilay? Nagagamit pa ba yun? Di ba? Di ba, ganun yung sinasabi sa atin, di ba? Magsusunog ka muna ng kilay. Ibig sabihin, susubsob ka muna. Kasi nga, noon wala namang kuryente, hirap na hirap tayo. Kung gusto mo makabasa, talagang ilalapit mo sa lampara o doon sa ilawan para mabasa mo yung assignment na dapat mong tapusin. Tapos kinabukasan, di ba? Kilay is life. Kaya baka lang, hinay-hinay lang tayo sa mga, di ba, ginagawa natin sa buhay, lalo na kayo po, na ayaw ninyong mahirapan. Pero tandaan ninyo, yung paghihirap na naranasan ninyo, yan ang nagdala sa inyo sa tagumpay. Yan ang nagdala sa inyo sa isang mas maayos na buhay. Kaya huwag niyong pahirapan ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pag-ako ng lahat ng responsibilidad. Turuan niyo sila. Hayaan niyo rin silang maranasan muna ang hirap para na sa ganun ma-appreciate din nila ang mga biyaya o yung blessings na matatamo nila pagdating nila doon sa dulo. At yun din yung magpapatatag sa atin. Pero muli, hindi tayo titiisin ng Diyos. Pero hahayaan niya tayong maranasan muna ang konting hirap sa mundong ito. Amen?